So 37 pesos per kilo po ang landed cost nito. Plus tariff na po. Plus Opo. tariff. At kasama na po dito yung sa ngayon na 15% tariff na lang. Yes, yes. Okay. Sige po. So pag binawas po natin dito yung 15%, mga magkano kaya ito per kilo, sir? Let me see. Siguro mga 33, 34. Konti Okay. na lang yung tariff dahil 15% na lang eh. Opo, sige. Oo. So ito ho ang aming katanungan din ngayon. Siguro nga maganda ito na kayo po yung makapagbigay sa amin ng intelihenteng pag-aanalisa dito. Kung yung pong imported rice ay nasa 33 lang without tariff landed cost o 34 pesos. Pero yan po'y primera klase na pong bigas, no? Bakit po ang local rice natin ilagay na po natin lamang dito po sa bantay presyo mismo ng DA doon po sa well-milled. Hindi pa ito yung special, umaabot po ng 53 ang per kilo. Yung pong premium ay umaabot ng 58 at yung special umaabot ng 63 pesos. Bakit po yung imported na isinako mo, sinakay mo ng barko, biniyahe mo, nagbayad ka ng taripa, nag-logistics pa papunta doon sa bodega ng importer, etc. etc. Sa bandang dulo po, 58 ang bentahan ngayon, tubo pa sila doon, habang ang ating local rice mas mahal pa sa imported. Sinasabayan nila, Ted. Kasi yun ang kalaban nila sa merkado, yung imported. Kung 58 yung imported, may mga consumer na mas gusto yung dinurado o sinanduming na local kasi bagong ani. So parang itatapat nila yon dun sa imported na 58, gagawin nilang 60. Yun ang basihan nila. Hindi yung cost ng pamimili ng palay, pero ano yung pinakamataas na presyo na pwede nilang ibenta na pwede silang lumaban sa imported rice. No? So ganun po ang nangyayari ngayon. Kung ibababa yung presyo ng imported, baka sumabay din yung local, pababa. Kaya in a sense, may punto rin yung SRP. No? So pwedeng ang maging epekto rin po noong MSRP ay para humabol yung local. Bagamat, bakit hindi isinasama sa MSRP ang local? Yun din kasi pag hindi mo sinama yon, paano kung yung imported ay labelan nila ng local, ano mo nalalaman? O kaya ihahalo nila sa local. So maraming pwedeng mangyaring palusot kung yung isang klaseng bigas ay may MSRP, yung iba ay wala naman. Hindi nga kasi nga po itong MSRP, Karaul, ay para lamang sa imported rice. Oo nga. Oo. Meron pang isang nakakabahala dun sa profiteering law, yung Price Act, at saka itong anti-economic sabotage. Sinasabi na kasi doon na ang profiteering ay selling at more than 10% ng presyo sa nakaraang buwan. Yun ang definition nila ng profiteering. Kung gano'n ang definition, wala kang mahuhuli ngayon na profiteering dahil hindi naman tumataas yung presyo ng bigas ng more than 10%. Bababa pa nga ng konti.